Napatulala si Kit nang makita niya si Zenaya habang papalabas ng gate ng mansyon. Titig na titig siya rito hanggang sa makalapit ito sa kotse nila. Nang pagbuksan ni Butler James ang babae, ay bumungad sa kanya ang matamis ng ngiti ng dalaga. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang pisngi kaya napatikim siya at napaayos ng upo. "Hi!" Bati ni Zenaya kaya napatango siya. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa babae. Tila ba nakaramdam siya ng hiya. Hindi na naghintay pa sa paunlak niya ang dalaga kaya agad na itong pumasok at umupo sa tabi niya. Bigla siyang umusod ng kaunti kaya napangisi si Zenaya. "Let's go?" Sambit nito sa kanya. "Iya, let's go." Gusto niyang suntukin ng sarili dahil hindi pa rin nawawalang pagkautal niya sa tuwing nakikipag-usap sa babae. Ilang minuto rin silang natahimik at para bang pinakiramdaman ang isa't isa hanggang sa nakaabot na lamang sila sa venue ay walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Naisip niyang tama ba itong ginawa niya? Hindi niya rin maintindihan ng sarili kung bakit pumayag siyang makipagkita at kinansel ang mahalagang meeting nila ng investors ng kumpanya. Nakaisip siya ng dahilan. Tama, mahalaga ang pag-uusapan nila dahil tungkol yun sa case ng legs niya. Sabi nga ng babae ay may mahalagang impormasyon itong sasabihin sa kanya. "Are you okay? We are already here." Rinig niya sad ni Zenaya. Sobrang lambing ng boses nito, bagay na gusto niyang marinig araw-araw. Nang makababa sila sa kotse ay laking gulat ni Kit nang hawakan ni Zenaya ang handle ng wheelchair niya. Napalingon siya dito, ngunit ngumiti lang ito sa kanya. "Let me help you." Umiling siya. Ayaw niyang tulungan siya nito dahil nahihiya siya. "No, I can handle this." Sagot niya, ngunit tumawa lang ang dalaga. "Mr. Anderson, dapat ay masanay ka na sa akin dahil akong magiging asawa mo. Palagi kitang tutulungan and I promise that I'll take care of you." "Nakalimutan mo na kagad?" Tanong ni Zenaya. Walang nagawa si Kit kung hindi ang tumango na lamang. As if lahat ng bakod na ginawa niya laban sa mga tao ay para bang nalusaw kapag kasama niya ang babaeng nasa likuran niya. Hindi siya nakaramdam ng inis, bagkus masaya pa siya dahil tinutulungan siya nito. Nararamdaman niyang puro ang intensyon sa kanya ng babae at para bang normal siya nitong pakisamahan. Hindi kagaya ng kanyang ina, lalo ng mga tao sa paligid niya, na itinuturing siyang parang isang bomba na any minute ay madaling sumabog. Ni walang awa siyang nakikita sa mata ng dalaga. Tinitignan siya nito na para bang isang normal na lalaki at walang kakulangan sa sarili. Hindi niya nga naiisip na baldado siya, para lang siyang isang batang may sakit na dapat alagaan upang gumaling. Hindi na malaya ni Kit na nakarating na pala sila sa table. Nakahanda na rin doon ang masasarap na pagkain na in-order niya kanina. "Sorry kung hindi ko naitanong kung anong gusto mong kainin. I just really need the food to be ready. Hindi kasi ako sanay na maghintay." Sagot ni Kit kaya napatango na lamang ang babae. "I know." Rinig niya ang pagbulong ni Zenaya, ngunit hindi niya naintindihan ang sinabi nito. "Come again?" Tanong niya, ngunit napailing lamang ito sa kanya. "Ang sabi ko, let's eat first before I discuss my research about your legs case." Sagot ni Zenaya sa kanya. Nang matapos silang kumain ay agad na nagsalita ang babae. Sa katunayan ay hindi siya nakakain ng maayos dahil panay lamang ang sulyap niya sa babae. She's very demure and classy when she's eating kaya nga hindi siya makapaniwala sa chismis na isa itong mababang uri ng babae at walang sapat na pinag-aralan. "I spent sleepless nights para lang masolve tong case mo, Mr. Anderson. And I am happy to see that meron akong isang nakitang special treatment para sa mga paa mo. There were several researchers ang nag-aaral sa parehong case mo. Dr. Houston was one of them. He discovered a device that can treat a crippled patient but it requires a surgery." "Wait, hindi ba't sabi mo sa akin you can't perform surgery for now?" Tanong niya sa babae sa napakunot ng noo. "Patapusin mo muna kasi ako, pwede?" Agad namang tumango si Kit sa sinabi ng babae at humingi ng tawad. Nakaramdam ng excitement at pag-asa si Kit sa sinabi ng babae sa kanya.
Earlier this year, I found out that Dr. Houston and his group were able to allow paralyzed patients to move their legs on their own without requiring surgery. And we will use that new treatment to your legs. Masayang sambit ni Zenaya habang nakatingin kay Kit. So, may chance akong makalakad ulit? Tanong ni Kit. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Zenaya sa kanya. Paano nito na lamang meron palang treatment na magpapagaling sa kanya at hindi pa siya ooperahan? Some doctor said na wala na siyang chance pang makalakad, pero itong babae na sa harapan niya at hindi naman lubos niya kilala ay pilit na sinasabing makakalakad pa siya. Fortunately, yes, at sana pagkatiwalaan mo ko. Hindi niya alam ang sasabihin, tila ba napipi siya sa sinabi ng babae. Tiwala, nawalan na siya ng pag-asa at tiwalang makalakad pa siya. Sumuko na siya matapos siyang suriin ng daang-daang doktor sa mundo. Kahit na mismo mga batikang doktor ay pareho lamang ang sinabi. Wala nang pag-asang makalakad pa siya, ngunit hindi naman masama ang magtiwala sa babae, right? Gayong pinapakita nito sa kanya na sigurado tong gagaling siya. Though he's not 100% sure na nagsasabi to ng totoo, pero para bang may nagsasabi sa kanya na maniwala siya sa babae. I trust you but not 100%. That's okay, naintindihan ko naman yon, at least you trust me. Yun ang mahalaga. Saad nito saka nagpakawala ng matamis na ngiti. Sobrang bait nito na hindi nga ito nagpakita ng pagkadismaya nang sabihin niyang hindi siya 100% na nagtitiwala dito. Then it's settled. Let's discuss the treatment some other time. Mukhang malalim ng gabi at uulan pa. Ayaw ko namang malamigan ng aking future husband, lalo na't hindi pa rin hilom ang mga sugat mo sa paa. Tila ba nalusaw at lumambot ang puso ni Kit nang marinig ang sinabi ng babae. Ngayon lang niya narinig ang mga salitang iyon, simula nang mapilay siya'y ingat na ingat ng mga tao na kausapin siya. Si Zenaya lang din ang nakikita niyang may pakialam sa kanya. Hindi rin ito takot na sabihin kung ano man ang gustong sabihin ng puso at isipan nito. Na-realize niyang ilang oras din pala silang naroon sa restaurant na hindi niya namalayang mag-aalas 11 na. Malalim na rin pala ang gabi kaya mas maiging ang umuwi na sila. Inihatid niya ulit ang dalaga sa bahay nito sa kamagalang na nagpaalam at nagpasalamat ang babae sa kanya. Buong biyahe ay napapansin ni Kit na para bang may sasabihin ito, ngunit mas pinili nitong itikom ulit ang bibig. Gusto niyang tanungin ang dalaga, ngunit nahihiya rin siya. Sasarahan na sana niya ang pinto ng kotse, ngunit agad na pinigilan to ni Zenaya. Kaya naman nagtataka niya itong tinitigan. Gusto niyang mapangiti dahil kita niyang pamumula ng pisngi nito na para bang nahihiya sa kanya. Para itong isang teenager na magko-confess sa long-time crush niya. Before you leave, please accept my gift for you. Nahihiyang sambit ni Zenaya saka ibinigay ang isang maliit na kahon sa harap niya. Napakunot ang kanyang noo dahil doon at hindi niya alam kung anong rason kung bakit nareregaluhan siya ng babae. Bago pa niya ma-realize kung anong meron ay agad siya nitong binati. Happy birthday and thank you for this night. Nag-enjoy ako, Mr. Kit Joaquin Anderson. Titig na titig si Kit sa bracelet na ibinigay ni Zenaya sa kanya. Ito was a simple bracelet made with leather. Sa pagkakaalam niyang mga leather bracelet ay represent strength, resilience, and connection. Hindi niya namalayang napapangiti siya habang tinitingnan ang bracelet na yon. Agad niyang isinuot ito sa kanyang kamay, saka pinakatitigan, mukhang nakalimutan niya ng birthday niya ngayon. At kung maalala niya naman, he doesn't feel like celebrating it. Paano kaya nalaman ni Zenaya na birthday niya ngayon? Nakita naman ni Butler James sa salamin kung gaano natuwa ang amo niya, kaya napangiti ang matanda. Simula nang magkakilala si Kit at ang babaeng kasama nila kanina, ay para bang sumigla ng kaunti ito bagay ni kinatuwa niya. Kailan ba naging carefree at masayahin ng isang Kit Anderson? Kung hindi siya nagkakamali, 3 taon na rin ang nakalipas. Ngayon lang napansin ni Kit na kanina pa vibrate ang kanyang cellphone, kaya agad niyang kinuha yun sa bulsa. It was her mom who was calling, kaya agad niyang sinagot ito. Why, mom? Walang ganang tanong niya sa matanda. Where are you? Kanina pa kita tinatawagan. Galit nitong sagot sa kabilang linya, ngunit hindi man lang siya nakaramdam ng takot sa ina. Meron lang akong importanteng pinuntahan. Bakit, ma'am? Anong bakit? I prepared a birthday party for you. Kanina pa kita tinatawagan ngunit hindi man lang kita makontak.
We celebrate your birthday nang wala ka. Saan ka ba nagpupunta? At mas importante pa talaga yung nilakad mo sa party mo? Tanong ng kanyang ina kaya napabuntong hininga siya. Mom, I appreciate your effort and thank you for that. Pero alam mo naman ang lagay ko. Ayaw kong pagpiestahan na naman ng media dahil sa estado ko. Gugustuhin mo bang makita ako na naka-wheelchair sa media at ang headline? Ang panganay na baldadong anak ng mga Anderson ay nagdiriwang ng kanyang ika-26 na kaarawan? Tanong ni Kit sa ina kaya natahimik to. Hindi ba't kahihiyan yon sa pamilya natin? Dagdag pa niya. I understand anak, pero sayang naman ang effort ko. Mom, don't be stubborn. Hindi na sayang ang effort mo kasi alam kong nag-enjoy ka sa party na ginawa mo. Sagot pa niya kaya hindi na nagsalita pang ina. Ayaw na ayaw niya mag-celebrate talaga ng kaarawan niya dahil imbis na celebration sa kaarawan niyang magaganap ay naging business party na ito. Sa katunayan, mas gugustuhin pa niyang mag-celebrate na mag-isa. Kaysa mag-imbita ng napakaraming bisita na ang pakilang naman ay ang negosyo nila. Wala namang nasabi pang ina at nagpaalam sa kanya. Sa kabilang banda, hindi naman makamove on si Zenaya sa kanyang ginawa kanina. Malaki ang ngiti niya nang makitang reaksyon ng lalaki. Gulat na gulat ang ekspresyon ng binata habang nakatingin sa maliit na kahon na ibinigay niya. Alam niyang magugustuhan ng lalaki yon dahil noon pa man ay gusto na nitong bilhin ng lalaki. Ngunit sa kasamaang palad, wala silang dalang cash, kaya naman na magkaroon siya ng sapat na pera, ay agad niya itong binili sa antique shop na pinuntahan nila. Zenaya! Rinig ni Zenaya ang sigaw ng ina nang makapasok siya sa mansyon. Kumunot ang kanyang noo dahil kitang-kita niya nang gagalaitin na naman si Matilda sa kanya. Naroon din ang kapatid niyang si Marigold na magang-magang mga mata dahil siguro sa kakaiyak. Bakit mama? Tanong niya. Bakit mo naman iniwan ang kapatid mo? Hindi ba't ang sabi ko sa'yo ay sabay kayong pumunta sa venue ng birthday party ni Kit Anderson? Napakasama mo talaga! Sigaw pa ni Matilda, halatang pinipigilang masaktan ulit ang anak. Nang masampal niya ito noong isang araw, ay labis ang naramdaman niyang konsensya kaya ngayon pinipilit niyang kontrolin ang galit niya sa panganay. Hindi ko naman siya gustong iwan but Kit went to our house at sinundo ako. Akala ko naman ay nasa venue na kami ng birthday party ng lalaki. Turns out hindi niya alam na birthday niya ngayon. Hindi nga rin ata niya alam na may birthday party ng inihanda ang ina sa kanya. We went out and have a dinner ourselves. Yun lang. Hindi naman siguro yun masama dahil magiging asawa ko naman siya. Bakit ba nanggagalaiti kayo? Napatingin naman si Zenaya kay Marigold. At bakit namamaga naman ang mata mo? Umiyak ka ba? You witch? Huwag ka nga magpaka-inosente. Sinadya mo talagang huwag akong isama para masolo mo si Kit. Tama ako? Alam mo bang hindi ako naka-attend sa party niyon? Napahiya rin ako sa mga kaibigan ko. Nakakainis ka! Sigaw ni Marigold at akma siyang sasabunutan. Ngunit mabuti na lamang ay pinigilan ito ni Matilda. Kumalma ka muna anak. Let me handle this. No mom, kasalanan ni ate kung bakit ako napahiya kanina. Alam mo kung saan ang venue ano? Sinadya mong hindi yung sabihin sa akin para mapahiya ako sa mga kaibigan ko. Pinlano mong solohin si Kit para hindi umattend sa birthday party niya. Imposibleng hindi mo alam kung saan dahil meron kayong komunikasyon ni Kit. Tama ako, you scheming witch! Galit na sigaw ni Marigold, ngunit tinaasan lamang ni Zenaya to ng kilay. Anong pinagsasabi mo? Hindi ko nakasalanang hindi mo alam kung saan ang venue ng party. Hindi ba ikaw naman ang nagsabi kay mom na inimbitahan tayo ng kapatid ni Kit sa birthday nito? Galing mismo sa yung impormasyong iyon, kaya ang ipinagtataka ko, bakit hindi mo alam kung saan gaganapin ang party? Siguro gawa-gawa mo lang ang party ano? Siguro nagsisinungaling ka lang na inimbitahan tayo ng kapatid ni Kit. What a childish move, Marigold. Mahabang litanya niya kaya agad namang nagpapadyak sa inis si Marigold at nagsimulang umiyak. Dinaluhan naman to ni Matilda at pilit na pinapatahan ang bunso. Magdahan-dahan ka naman sa pagsasalita, Zenaya. Hindi magagawang mag-imbento ni Marigold ng kwento. Di minsan hindi to nagsinungaling sa amin ng ama mo. Huwag mo siyang igaya sa'yo. Galit na wika ng ina, ngunit tumawa lang siya. Tila ba na insulto si Matilda dahil tumawa pa talaga sa Zenaya sa sinabi niya. Hindi na nakapagpigil ang matanda at akmang sasampalin si Zenaya. Ngunit biglang nagsalita ang dalaga.
Ano? Sasampalin niyo na naman ako? Diyan ka namang magaling eh. Ang saktan ako. Hindi mo ata naalala na ako ang susi para mas umunlad pang kumpanya niyo. Pasalamat kayo sa akin at hindi ako tumutol sa kasalang kayo naman ang magbebenepisyo. Huwag niyong kalilimutang ako pa rin ang alas niyo ngayon. Mama, kaya huwag kayong magkakamaling punuin ako dahil hindi ako magdadalawang isip na layasan kayo. Dapat nga ako ang kampihan niyo eh, imbis na yung anak niyong spoiled brat naman. Mahabang litanya ni Zenaya sa ina. Natulala at natahimik si Matilda. Agad niyang ibinaba ang kamay niyang nakataas sa ere na nakahandang sampalin sanang anak. Tanging nagawa niya lang ay ang sundan ng tingin nito habang naglalakad pa palayo sa kanila. Nakaramdam siya ng inis dahil tila ba napipi siya na talatang tinamaan siya sa sinabi nito. Lahat ng sinabi ni Zenaya ay totoo. Siya ang alas nilang pamilya at dapat mang magandang pakikitungo nila sa dalaga. Si Ma'am, napakawalang modo talaga ng ate. Nagawa kayong sagot-sagutin at takutin. Rinig niyang saad ni Marigold, ngunit hindi niya ito pinansin. Napabuntong hininga na lamang si Matilda sa kanapailing. Hindi siya makapaniwala na gagawin ni Zenaya to sa kanya. Sa inang nagluwal sa dalaga, iba talagang nagagawa kapag laking probinsya, nagiging walang modo at walang respeto sa nakakatanda sa kanila. Nahanap mo na ba ang babaeng pinapahanap ko sa'yo? Tanong ni Thunder, ngunit napailing lamang si Luke. Pare, paano ko naman mahanap yung babaeng sinasabi mo sa binigay mong description sa akin? Maganda, mahabang buhok, may mapupungi na mga mata at sexy. Ano yun? Halos lahat ng customer kong babae sa bar, yan din ang description. Napapakamot na lang ng ulo si Luke dahil sa kaibigan. Bakit ba kasi walang CCTV dito sa bar mo? Paano ko nahanapin yan ang magiging sister-in-law ko? Wala na akong sapat na oras. Ilang araw na lamang ay kasal na ng kuya sa babaeng sinungaling na yun. Kanina pa namomroblema si Thunder. Kasalukuyan siyang nasa bar ng kanyang kaibigang si Luke. Malaki sanang posibilidad na mahanap at makilala ang babaeng sumagip sa kanya noong nasaksak siya, ngunit wala man lang CCTV sa bar ng kaibigan. Hindi nga namin napansin na sira na pala ang mga CCTV namin. Namroblema na nga ako at baka ipasara itong bar ko dahil walang surveillance camera. Pati si Luke ay namroblema rin na baka pumuntang mga pulis para imbestigahan ang nangyaring insidente at kapag malamang walang CCTV ang bar, ay malamang ipapasara ito. Huwag kang mag-alala, hindi malalaman ng pulis ang insidenteng yun. Humingi na rin ng tawad ang sumaksak sa akin at binigyan ko na rin ito ng leksyon. Ayaw ko ring malaman ng iba't baka makalusot pang nangyari sa media. Ayaw ko makadagdag pa ng issue dahil alam kong may stress na naman si Mommy. Wika niya sa kaibigan. Agad namang lumiwanag ang mukha ni Luke at nakahangos ng maluwag. Shit pare, ayaw ko nang tanungin ko anong leksyon yan dahil alam ko mas malala pang ginawa mo sa lalaking yun. Kisa mapunta siya sa mga pulis at makulong. Baka kung papipiliin, mas gugustuhin ko pang makulong kaysa ma-experience yung leksyon mo. Nagtawanan ang dalawa at napainom na lamang sa kanilang basong may laman ng beer. Ilang oras din silang nagkwentuhan at nang magagabi na, umuwi na si Thunder dahil napansin niyang kanina patawag ng tawag si Mrs. Anderson sa kanya. Inis na inis si Thunder dahil sobrang traffic na naman at inabutan pa siya ng ulan sa daan. Malaki ang pagkabagot niya kaya napatingin na lamang siya sa gilid ng kalsada. Maya-maya ay nanlaki ang kanyang mga mata nang mahagip ng mga mata niya ang isang babaeng nakaupo sa driver's seat. Sister-in-law! Bulalas niya, ngunit hindi man lang siya nito narinig at lumingon sa direksyon niya. Nasa magkaibang direksyon kasi papunta ang sasakyan nila kaya hindi niya ito masundan. Gusto niyang mag-U-turn, ngunit makaka-U-turn lamang siya sa may intersection sa unahan. Pilit niyang binubisinahan ang nasa harap niyang sasakyan. Upang umusad, ngunit hindi siya nito pinansin. Wala siyang nagawa kung hindi ang mapamura ng paulit-ulit dahil nawala na sa kanyang paningin ang future sister-in-law niya. Hindi man lang niya nakuha ang plate number ng sasakyan nito. General Natividad, magandang gabi, bati ni Zenaya na makarating sa mansyon ng matanda. Kani-kanina lamang ay nakatanggap si Zenaya ng tawag mula sa dati niyang pasyente sa US at nabalitaan nitong nasa Maynila siya. Naikwento kasi ni Prof. Isabel sa matanda
na nasa Manila siya at doon na namamalagi. Isang veteranong sundalo si General Natividad. Isa ito sa nagawaran noon ng 5-star dahil sa sakripisyo na ibinigay nito noong World War II. Ngayon ay nasa 80 taong gulang na ito at di hamak na malakas pa rin. Magandang gabi, Dr. Santiles. Ikinagagala kong makita ulit ang isang napakagaling na doktor sa larangan ng medisina. Mabuti at tinanggap mo ang paunla ko sa'yo. Masayang wika ng general. Kaya natawa ng mahina sa Zenaya. Kaya nga nang tumawag ka sa akin ay agad akong pumunta sa bahay niyo. Kamusta kayo, General? Tanong ni Zenaya. Mabuti naman ako, Iha. Malakas pa, ngunit ilang araw na ako hindi pinapatulog ng paa ko. Gabi-gabi ay kumikirot ito. Napangiwi ang matanda nang maramdamang unti-unting kumirot ang mga paa niya kaya agad na pinatawag niyang kanyang apo na si Luke para tulungan siyang humiga sa kama. At ngayon, kumikirot na naman ito. Pakitawagan nga ang apo ko, gusto kong humiga sa kama ko. Namimilipit na sabi ni General sa private nurse nito. Kaya mabilis naman tumakbong lalaki saka pumunta sa kwarto ni Luke. Ano hong nararamdaman niyo? Agad na tanong ni Zenaya sa matanda, saka sinuring mga paa nito. Sa pagkakaalam niya, matagal nang pinoproblema ng matanda ang pagkikirot ng mga paa nito. Sa katunayan, sabi ng mga kaibigan niyang doktor noon, ay wala nang magagawa ang mga to sa kaso ng matanda at imposible nang gumaling pa ang matagal ng sugat nito sa paa. Ang tanging magagawa na lamang nila ay ibsan ang pagkikirot nito. Sumasakit at namamanhid na naman ang mga paa ko, doktor. Kanina lamang ay bumisita dito ang family doctor namin. Ngunit wala rin itong nagawa sa mga paa ko. Lahat ng gamot na sinadjust nila sa akin ay wala ring epekto. Pikit matang sabi ng matanda habang hinihilot ang mga paa nito. Wala pang ilang segundo ay agad na may lumapit na binata sa kanila. Mabilis namang binuhat nito ang general at pumunta sa kwarto na agad namang sinundan ni Zenaya. Namamangha ang mga mata ni Zenaya nang makapasok sa kwarto ng matanda. Bumungad sa kanya ang malaking cabinet na puno ng mga medalya. Mga medalyang natanggap ng general simula noong World War II pa. Kita niyang pamamawis ng matanda dahil sa sakit na nararamdaman. Mabilis namang kinuha ng apo nitong isang baso ng tubig at gamot para painumin sa matanda. Pakikuha ng isang upuan para kay Dr. Zenaya, apo, wika ni General. Kaya napatango naman si Luke. Mabilis namang kumuha si Luke ng upuan at nilagay niya ito sa gilid ng kama ng matanda. Akmang kakausapin sana niya ang doktor upang sabihing umupo na ito nang mapatulala si Luke sa dalaga. Para bang naistatwa siya nang makita si Zenaya. Napakakinis ng mukha nito, mapupula rin ang labi at mapapansin mong nasa early 20s pang dalaga. Ngayon lang siya nakakita ng isang magandang babae. Walang binatbat ang mga babaeng nakikita niya sa bar na pagmamay-ari niya. What a top beauty, yan ang unang naisip niya. Dr. Santiles, umupo kayo, saad ni General nang makabawi sa sakit. Doon naman napabalik si Luke sa realidad. Napapikit-pikit siya at napakurot sa braso. Ano yung tinitignan niya kung nananaginip lang siya? Kita niyang pangiti ng dalaga kaya biglang huminto ang tibok ng puso ng binata. Parang nag-slow motion to sa paningin niya. Simpleng aksyon lamang ang ginawa ng babae, ngunit mabilis na tumibok ang puso niya. Shit, ni-starstruck yata siya sa babae. Pinanood niya lamang ang ginawa ng batang doktor habang sinusuri ang paa ng lolo niya. Halatang alam na alam nito ang ginagawa, kaya namamangha si Luke. Ang sugat ng kanyang lolo ay nagmula pa noong World War II. Binaril ito ng kalabang Hapones sa paa at hanggang ngayon ay nagpapahirap pa rin sa matanda. Although matagal na ang sugat ng lolo niya ay kumikirot pa rin ito lalo na sa tuwing kasagsagan ng bear months. Nang ma-expose ang paa ng matanda sa kanila ay agad na napasinghap ang mga tao sa loob. Kita nilang pamamaga ng paa ng lolo niya. Hirap na hirap siyang tignan ng matanda sa ganong estado. Sobrang naawa siya kapag nakikita niya sa mga mukha nitong nahihirapan dahil sa sakit. Samantalang si Zenaya ay may blankong ekspresyon habang sinusuri ng mabuti ang paa ng matanda. Ano kaya ang mangyayari ngayong patuloy na hinahanap ni Thunder ang dalagang tumulong sa kanya? Ano ang gagawin niya kapag nalamang ang babaeng gusto niya sa kanyang Kuya Kit at ang babaeng tumulong sa kanya ay iisa? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.